Nalulungkot ka ba? O minsan nade-depress ka na lang paggising mo? O kaya naman feeling lonely ka lagi? Panoorin mo itong video na ito dahil may bibigay ako sa iyong 5 tips para maintindihan mo at malagpasan mo ang kalungkutan at depression sa buhay mo. Tip number 1. Ito yung tinatawag na physical tips. Alam mo, ayusin mo muna kasi yung katawan mo para luminaw ang iyong isip. Minsan kasi hindi ka naman sa nangihina o hindi ka naman sa depressed o lungkot. Minsan lang talaga ay yung katawan mo ay pagod na. Alam mo marami kasi sabi nga nila, sa buhay pag ikaw ay pagod na, apektado yung buong katawan mo. Kaya kailangan mo munang ayusin yung physical mo bago mo ayusin ang ibang bagay. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, matulog ka ng maayos. Dahil ang sabi ng siyensya, ang kulang sa tulog, tumataas ang stress hormone mo, yung tinatawag na cortisol. O yung bumababa naman yung serotonin o yung dopamine, yung happy chemicals, pag kulang ka sa tulog. Tapos nga, pagka ganyan ang nangyayari sa'yo, naturalmente, papasok na dyan yung lungkot, yung depression. Mas nagiging negative ang pag-process ng utak pag ang kapaguran mo sa katawan ay naandyan. May mga pag-aaral na nagpapakita na people with chronic insomnia are several times more likely to develop depression. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kulang sa tulog o yung may mga insomnia, sila yung talagang nagkakaroon ng lungkot o depression. Sabi nga hindi ka mahina. Sleep deprived ka lang. Minsan kasi naisip kagad natin, ako nalulungkot ako, depressed ako paggising. Actually, hindi ka depressed. Kulang ka lang sa tulog. Minsan yung sinasabi nilang depression yung problema sa buhay mo, sa totoo lang, tulog lang yan. Kulang ka lang sa tulog. Pangalawa, malamang, kulang ka din sa ehersisyo. Kaya nga sabi, maglakad ka kahit 30 minutes lang. Ang sabi ng science, regular walking can, 1, mag-release ng endorphins. Ito yung natural antidepressant. Hindi mo kailangan ng gamot. Kailangan mo gumalaw-galaw, mag-exercise ka. Pababain ng inflammation linked to depression, sabi nga. Gumaganda ang blood flow sa brain pag ikaw ay naglalakad. Ako, personal, yan ang isa sa mga routine ko araw-araw. At least 1 hour na paglalakad. Meron ako yung tinatawag na walking pad. So itong table ko, tumataas to. Yung napipindo, tataas yan. Tapos ilalagay ko lang yung walking pad. Tapos maglalakad ako ng 1 oras habang nagtatrabaho o nanonood ng YouTube o ng kung ano man at nagre-research. Ako po'y naglalakad ng 1 oras. Kasi nga, gumaganda ang blood flow pag naglalakad ka. Pag gumanda ang blood flow, lalo na sa utak mo, talaga namang mababawasan yung depression mo o yung kalungkutan mo. Kasi nga, yung endorphins, yung nasa katawan natin yan, natural depressant, antidepressant yan. Nagre-release yan pag ikaw nag-e-exercise. Gumaganda ngayon yung mood mo. May research na nagsasabi ang moderate exercise ay comparable sa mild antidepressant effect para sa iba. Minsan, ang kailangan mo, hindi solusyon sa problema, kung hindi solusyon sa katamaran. Minsan kasi tamad lang tayo mag-exercise. Kaya tuloy, para tayong depressed lalo, tayo nalulungkot, lagi tayong nakahiga, hindi tayo gumagalaw. Alam mo, marami kang pwedeng gawin para, gumalaw-galaw ka. Isang tip na narinig ko noon na pinapractice ko rin. Lalo na sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, medyo hindi applicable yun. Sa ibang bansa, paparada ka sa malayo. Diba? Para maglalakad ka. Kasi the more ka na naglalakad, nababawasan yung lungkot mo. Nababawasan yung Kasi nga, meron yung nagpo-produce yun nung endorphins na natural antidepressant po yun. Minsan ang kailangan mo hindi solusyon sa problema, kung hindi solusyon sa katamaran. Kasi nga,
Dahil minsan tamad tayo, ayaw nating gumalaw-galaw, ayaw nating mag-exercise, tuloy yung mood natin. Nababad trip o para kabagang, alam mo yun, malungkot. Pero sa totoo lang, hindi ka naman nalulungkot eh. Hindi ka naman na-depress kung hindi. Kulang ka lang talaga sa exercise. Gusto mong gumaan ng pakiramdam mo? Pagaanin mo ang katawan mo. Ito pa, isa pang tip dito para sa physical. Uminom ng tubig. Ito, ang sabi ng science, kahit mild dehydration, yung kulang sa tubig, can cause fatigue, poor concentration, irritability. Nai-irritate ka, mabilis ka ma-irritate. Nai-irritate ka ba? Naku po, minsan kulang ka lang sa tubig. Kasi nga, nade-dehydrate ka. At saka yung huli, yung low mood. Yung mood mo parang bad trip ka na kaagad. Kasi nga, tandaan niyo to ang brain is about 75% water. Kapag kulang, hindi optimal ang function. Well, isipin mo kung ang brain natin 75% water tapos dehydrated tayo lagi. Ano nangyari tuloy sa utak natin? Imagine niyo yun. Di ba? Kulang ka sa tubig. Yun ang mangyayari talaga sa'yo. Made-dehydrate ka, yung utak mo, medyo kakaproblema. Akala mo, depressed ka, uhaw ka lang pala. Kasi hindi naman sinasabi yan ng katawan natin ayan na, nade-dehydrate ka na. Minsan, kahit po ako, madalas. Madalas nade-dehydrate tayo kasi lalo na pag mahilig ka sa kape. Nakaka-dehydrate po ang kape. Kaya nga, naalala ko yung isa sa mga parang nagturo sa akin ng healthy living. Sabi niya, sa bawat inom mo ng kape, yung isang basong kape, isang tasa ng kape, kailangan uminom ka ng isang basong tubig para madagdagan. Kasi nga, nade-dehydrate. Pansinin ninyo, pagka inom ka ng kape, ihi ka ng ihi. Totoo yan. Ako, nararanasan ko yan. Tandaan natin, pag kulang tayo sa tubig, may tendency magkaroon ka ng fatigue, poor concentration, irritability, at low mood. Kaya, tubig muna bago drama. Wag ka madrama na malungkot ako, di ba? Medyo depressed ako. Hindi, kulang ka lang din sa tubig. Minsan, dami-damihan mo ng tubig. Tubig hindi soft drink, hindi juice, at hindi sa lahat, alak. Bawasan ng alak. Tandaan nyo ito kasama ito sa tip. Ang sabi ng science, alcohol is depressant siya sa nervous system. Sinisira niyang sleep quality. Hindi totoo yung sinasabi ng iba, lalo na yung mga manginginom. Kailangan muna tayo uminom ng konti para makatulog tayo. Tama ka naman dyan. Pag uminom ka, aantukin ka, makakatulog ka. Pero disturb yung tulog mo. Akala mo lang, may tulog ka na maayos kasi nakatulog ka na, uminom ka ng alak, pero hindi. Subconsciously, hindi mo alam, nagigising ka maya't maya dahil doon sa alak. At aside from doon, nadidepress ka pa. Sabi nga, pinabababa ng alak ang serotonin. Ito yung serotonin after the effect, yun po yung nangyayari pagka ikaw ay malakas uminom. Pwedeng palalain ang anxiety kinabukasan. Naku po. Ako, hindi ako nagmamaang-maangan. Siyempre, umiinom din naman po tayo ng alak. At ako nga, sabi ko nga, pag uminuman ako ng alak, laging moderation lang. Ayoko kasi nung umiinom ako ng alak, tapos na-feel ko na nagsusuka ako, ayoko yung pakiramdam na yun. At higit sa lahat, ayoko yung hangover sa kinabukasan, yung paggising mo. Dahil ang sama ng pakiramdam ko. At yun ay nagdudulot ng depression. Hindi mo lang alam. Akala mo, dahil sa nagsasaya ka sa gabi, di ba? Saya kayo, inuman kayo ng barkada, inuman kayo ng jowa mo. Minsan kasi ganun ng Ito, walang biro ito. Minsan yung mga magjojowa, yan ang kanilang banding. Pag di sila nakainom, walang nangyayari. O kung hindi sila nakainom, hindi sila masaya sa isa't isa. Kaya yan ang ginagamit na banding. Ang problema niyan yung kinabukasan. Dahil nga sa sobrang alak mo, kinabukasan, malungkot ka. 'Di ba? Sabi nga nila ito ang alak, parang hiniram mo lang yung saya. Buhay, matindi yan. Ano ibig sabihin nun?
Sumaya ka nung gabi na uminom ka kasi lasing kayo. Kampay. Saya, masaya, di ba? Barkada, masaya. Pero kinabukasan, pag sobra, malulungkot ka naman. Kaya yung buong umaga mo sa trabaho, sa eskwelahan, o saan pa man, malungkot ka buong araw. So anong gagawin mo? Iinom ka na naman sa gabi. Pero hindi mo napapansin na unti-unti na niyang sinisira yung sayabo. Kasi nga, wala na yung good hormones depressant po. Tandaan ninyo, baka akala ninyo ang alak po ay para maging high ka. Hindi. Downer po ang alak. Talagang babagsak ka dyan. Masaya ka lang dun sa time na nalasing ka. Pero isipin mo, yung part na naging tipsy ka o nalasing ka, maybe 2 hours lang yun. Maximum 3 hours lang yun. Diba? Kasi not all the time naman na umiinom ka, masaya ka . So more or less, maximum yan, 3 to 4 hours kang lasing. Doon ka lang masaya. Pero the rest of your day, malungkot ka na dahil nga sa alak. Ito pa, sa physical din. Kumain ka ng tamang pagkain. Ang utak mo ay organ. At tulad ng makina, kung ano yung fuel, yun ang takbo. Imaginein mo isang sasakyan. Di ba? Nilagyan mo ng ihi. Halimbawa lang, eto exaggerated to . Di ba? Nilagyan mo ng hindi maganda yung iyong sasakyan. Di ba? Naturalmente, ano sa tingin mo? Puputak-putak yung sasakyan mo. Siguro gaganon-ganon yun. Kasi nga, nagpasok ka ng hindi okay. Anong kailangan niya? Kaya nga 'di ba may mga matataas na octane yung fuel, yung maganda at sapat na pagkain ang kailangan ng sasakyan mo. Kung yung sasakyan mo kailangan ng ganun, ano ka pa kaya na tao na meron ka ding kailangan na fuel sa katawan? So kung ang lagi mong kinakain, processed foods, talagang puro fats, yung bad fats hindi yung good fats, wala talagang mangyayari sa'yo. Kaya nga sabi nga nila, di ba? Research shows people who eat more vegetable, fruits, fish, omega-3, whole grains and nuts, mas mababa ang risk ng depression. Yan yung pag-aaral po yan. Tandaan po natin, vegetable, fruits, fish, whole grains, nuts. Siyempre, hindi mo naman pwedeng sobra ng fruits kasi matamis naman yun. Pero importante ang vegetable, fish. Naalala ko to noon nung ako po ay nagkaroon ng diabetes at ako po ay naging 5 years din po akong vegan o plant-based. Alam mo, nung mga before ako mag-plant-based, parang bagsak ang bigat ng katawan ko. Kasi nga, obese ako noon . Ang bigat-bigat ng katawan ko. Kasi alam niyo kung anong hilig ko. As in, processed foods. Pag ako kumain ng chichirya, alam niyo yung chichirya, di ba? Yung mga, kasi mahilig ako manood . Manood ng Netflix, manood ng Amazon Prime, di ba? HBO. Pag nanonood ka, hindi naman pwedeng nakatunganga ka lang. Yeah? Siyempre, bibili ka. Pag ako bumili sa dati pa, mini stop pa yun . Pag ako bumili sa mini stop, supot-supot. As in, mga 5 chichirya kinakain ko. Iba-iba kasi minsan sasawa ka na doon sa isa. Ito naman titirahin mo, di ba? Tapos ang pinakamasarap niyang chichirya, may soft drink ka pa. Pag soft drinks mo, pag pinag-combine mo yan, basura yan. Basura yan sa ating katawan, pang pisikal. So talaga nga naman pagkaganyan ang ipapakain mo sa katawan mo, ano sa tingin mo magiging resulta ng, aside from tumataba ka, magdudulot din ito ng depression. Pero alam mo nung ako ay plant-based noon at saka hindi na ako kumain ng mga processed food. Ay grabe ho, gumanda talaga ang pakiramdam ko. Kaya nga ang solusyon ngayon, tandaan niyo to magandang solusyon to. Ang solusyon ngayon kunwari pag nanonood ako, mani na lang. Maraming klase ng mani. Actually, yung pinakapangit nga, yung peanut na yung alam natin, yung pangkaraniwang peanut. Marami pang mas masarap na klase ng nuts na mas healthy. Ano niyan? Halimbawa na, yung almonds. Importante yan, napakaganda niyan. At marami pang iba pang mga nuts na okay kesa doon sa
kumain ka ng process ng mga chichirya, naku po. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nadadagdagan ng depression mo. At yung sugar, naku po, isa pa yan. Kasi tandaan nyo ho ito pag ang sugar tumaas, akala mo, di ba, yung parang magiging hype ka. Kasi di ba, pag sugar, parang tataas ang, hindi ho. May part dyan na bigla kang aantukin. Kaya pagka kumain ka, yung sobrang dami mong kinain, hindi mo napapansin yun. Pag ikaw, ako kasi pinag-aralan ko to dahil diabetic po ako. Pag ako nakaramdam ng antok pagkatapos kong kumain, ibig sabihin nun, matindi ang insulin ko nun. As in, matindi na yung nangyaring tumaas talaga sugar ko nun. Kasi nga, yun ay nakakasama sa katawan. So kung mataas ang sugar na kinakain mo lagi, feeling mo kasi sasaya ka dahil matamis siya, ma-hype ka. Hindi. May merong bagsak yan eventually. As in, babagsak ka talaga. Bakit nangyayari ito? Kasi nga yung gut-brain connection Sabi nila, yung may direct communication ang tiyan at utak. Unhealthy diet, inflammation ang mangyayari. Magkakaroon ka ngayon ng bad mood. At yung sinasabi ko kanina, serotonin production, about 90% of serotonin is connected sa gut health. So sirang diet, sirang mood regulation yan. Blood sugar stability, pag nag-sugar spike ka, naku po, matik yan, may crash. Pagod ka, irritable, malungkot. Hindi lahat ng emotional problem, ito ay problema dahil sa emotional ka, lonely ka, depressed ka, feeling alone ka. Hindi. Minsan, mali lang yung pagkain mo. Kaya ka nagkakaroon ng ganyang klaseng parang loneliness o yung depression. Aside from physical, punta naman tayo sa tip number 2, mental tips. Ano ibig sabihin nito? Linisin mo laman ng utak mo. Sabi nga nila hindi lahat ng iniisip natin ay totoo. Bawasan natin yung doom scrolling, di ba? Tapos iwasan mo yung mga toxic news o kaya toxic page. Hindi, kasi akala mo, hindi ka, alam mo yung feeling mo strong ka dahil doon sa mga news. Pero kaya ako nga ginawa itong Banat by 360. And even naman doon sa Banat by ko na channel, kahit ako nagpipresenta ng mga news, bumabanat tayo sa mga politiko, binabanatan yun natin o kinikriticize natin yung mga politicians o government official, sinisigurado ko na meron din ako na impart sa inyo na encouragement. Kasi talagang nakaka-toxic po news. Kung akala mo, entertaining ito, per se. Di ba? Yung parang, entertaining ang news. Di ba? Banata, nakakatawa yan, ganyan-ganyan. Oo. Pero eventually, ikaw mismo makakaramdam ka ng toxic. Subconscious mo yun Hindi mo malalaman yun hanggang na-saturate ka na. Alam mo, bibigyan ko kayo ng example. Pag ako minsan nagba-vlog, di ba? Pagkatapos ko mag-vlog, lalo na nung dati na nagla-live pa ako, yung 2 hours to 3 hours ko na live. Everyday yun. After nun, parang pagod na pagod ako. Parang, siguro, hindi ko alam Maybe na-absorb ko lahat nung pangit na nangyayari sa politika. Na-absorb ko lahat nung kaliwat kanan na bashing. Na-absorb mo yun Alam mo, minsan kasi, importante rin na na wag lagi yun ang ating panoorin. Maghanap tayo ng makakatulong sa atin pag pinanonood natin. Hindi ko naman sinabing iwanan nyo na. Wag nyong iwanan ng Banat Bay na channel. Pero ang ibig ko lang sabihin, balansin mo. Balansin mo ng mga magagandang bagay na pinapanood. Kasi eto, sabi nga nila, di ba, meron tayong tinatawag na garbage in, garbage out. Kung ano yung feed mo sa utak mo, yun din ang lalabas mo. Di ba? Yun kung ano yung ipinapasok mo sa utak mo, yun din ang lalabas eventually. Sa simula, hindi mo muna mararamdaman yung toxicity, yung mga pinapasok mo. Pero pag napuno yan, makikita mo, ay,
grabe na pala yung pagiging toxic. Kasi, alam mo yun, parang, parang lahat na lang nagiging worried ka sa nangyayari. Na ano mo nasasabuhay mo yung lungkot. Nasasabuhay mo ngayon yung mga pangyayari. Naapektuhan ka, hindi mo lang alam. Tanda mo kung ano-ano pinapasok mo sa isip mo tapos magtataka ka bakit madilim yung nangyayari. Bawasan po natin. Kaya nga sabi nila, di ba? Meron tayong sa scripture, di ba? Yung sinabi na, do not be conformed to the pattern of this world, di ba? But renew your mind. Na importante doon, renew your mind para mabago yung emotions. Alam mo, maraming scripture o verses in the Bible na nagsasabing, i-renew mo yung utak mo para mag-follow yung emotions mo. Minsan kasi, yung emotion natin na loneliness, depression, sa totoo lang, depende yan sa kung ano yung pinapasok mo sa utak mo. Diba, meron tayong tinatawag na mindset. Yan din po ang sinasabi ng scripture. Kung ano yung pinapasok mo sa utak mo, naturalmente, yan din ang lalabas sa puso mo. So kung puro pangit ang pinapasok mo, puro toxic ang pinapasok mo sa utak mo, wala kang ginawa kung hindi makipagchismisan sa kapitbahay. Lahat ng problema ng barangay ninyo, pinag-usapan ninyo. O, di kaya, sa ibang bansa naman, uso rin yung chismisan eh. Wala kayong pinag-usapan kung hindi chismisan. Wala kay, alam mo yung, tapos magtataka ka, pagtapos ng kwentuhan ninyo, ng mga barkada mo, kaibigan mo, o kumare mo, bakit biglang pagtapos, na-drain ako dun ah. Parang ang bigat lang pakiramdam ko. Kasi nga, yung pinasok mo sa utak mo, puro pangit na pangyayari. Di ba? Mga hindi magaganda. Alam mo, ito, minsan kasi, minsan, lalong-lalo na pag sa YouTube, tingnan nyo yung history ninyo sa YouTube. Di ba? Yung pinapanood niyo, may makikita kayong history ng mga pinanood. Tingnan ninyo. How many % dyan ang mga encouraging videos na pinanood nyo? How many % dyan ang nagtuturo sa inyo ng tama? At how many % dyan yung mga bad news? Kasi minsan tuwan-tuwa tayo yung sa mga shorts, mga reels, na puro bad news, bad news, bad news. Puro, minsan kasi ganun ang algorithm, tinatawag na algorithm, mapapansin mo yun eh. Pag nanood ka ng isang nagsaksakan, di ba? Minsan gano'n, nagsaksakan sa trend. Hala, lahat na lang ng panurin mo, gano'n, lalabas sa feeds mo. Ikaw naman, scroll ka lang na scroll. Pinanonood mo na lahat ng, sige. Sinaksak si ganito. Ito, sinuntok. Road rage. Puro gano'n na pinanonood mo. Normal, na maapektuhan ka. Magwo-worry ka. Mai-stress ka. Feeling mo, lagi kang in danger. So, mag-overthink ka ngayon. Pag nag-overthink ka na doon sa mga napanood mo kasi papasok mo sa utak mo, maapektuhan ka. Naalala ko ito nung bata ko. Ewan ko kung naalala nyo to. Sigurado ako yung mga matatanda dyan naalala Alam nyo yung Pinoy Thriller at saka yung Regal Shocker? Di ba? Laban sila nun Pinoy Thriller sa isang istasyon, di sa kabila naman Regal Shocker. TV yun, palabas sa TV. Talagang inaabangan ng mga tao yun. Naalala ko yun. Ako, bata pa ako noon. Tapos, nung pagtanda ko, napansin ko, matatakutin ako. Yung imagination ko, grabe. As in, subconsciously, hindi ko naman na maalala ko ano ngayon yung pinanood ko noon. Hindi ko na maalala. Tanungin ko kayo ngayon, naalala nyo pa ba yung pinanood nyo? Maaari, iba sa inyo naalala. Pero ako, hindi ko na naalala yung mga napanood ko, eksaktong napanood ko dun sa Regal Shocker o sa ano. Pero, yung mga nakakatakot, nalagay na sa utak ko. So, may time ako doon na takot ako mag-isa. Takot akong, alam mo yun, hanggang may nagsabi sa akin, ewan ko, mentor ko ata yun, o parang parang group leader namin. Wag mo kasing magkamanood na manood, kaya ka natatakot. Kasi iba, china-challenge pa. Hindi, manunood ako. Papakita ko sa mga kakilala ko, hindi ako takot. May ganun pa, may pag-challenge pa. Hindi. You are feeding your mind. Yes, you can say na hindi ka takot,
But since subconsciously, yung utak mo, nagre-register ng mga nakakatakot. So eventually, pagka dumaan ka doon sa something familiar, doon sa scene na pinanood mo, yung utak mo biglang tatakbo, mag-imagine. Di ba? Bakit? Hindi mo makontrol eh. Kasi nga, pinasukan mo ito at pinanuran mo ng ganun yung isip mo. Kaya kung ano man ang naisip mo, lumalabas yan eventually. Ngayon, hindi mo marirealize yan until mapuno yan kung ano yung pinapasok mong basura sa utak mo, lalabas yan. Kaya nga ang suggestion ko, ako, talagang ginagawa ko, sinasadya kong manood, mag-ano talaga ako, magse-search ako ng mga magaganda, mga clips na makakatulong, encouragement. Yan. Ako, ito, madalas kong panoorin 'di ba yung kay Rick Warren, 'di ba yung mga maganda kasi siya magbigay ng mga practical tips, not just biblical, pero practical tips talaga yung binibigay niya. So, pinapanood ko 'yun. Minsan iba pang mga inspirational diyan, yung hindi malalalim kasi minsan pag malalalim kaagad yung ating pinanood, ang tendency hindi mo na panoorin. So, kahanap ka ngayon ng mga encouraging na mabababaw lang muna para eventually, kasi parang pagkain yan eh. 'Di ba? Kuwari, ikaw magsisimula ka ng plant-based diet o vegan o dadagdagan mo ng mga gulay ang pagkain mo. Hindi naman pwede kagad na hilaw na ang palaya kakainin mo para, hindi, hardcore na ako. Di ba? Hardcore ako, kakain ako ng ampalaya. O yung mga gulay na walang hindi niluto, di ba? Dapat unti-unti mo lang. Unti-unti hanggang mapuno mo yan, hanggang masanay ka na ang pinapanood mo encouraging. So ako, pinapanood ko mga encouraging, pinapanood ko yung mga nagtuturo, at ibang-iba pagtuturo ng vlog, pagtuturo ng kung paano gawin ito. Lahat. Kasi nga gusto ko nang magkaroon ng knowledge. Para eventually, yun ang laman ng puso ko. Hindi yung road rage, patayan dito, patayan dyan, puro politika. Nanonood tayo ng politika kasi yun ang aking isa sa mga, hindi ko masabing trabaho. Siguro, isa sa mga purpose ko, di ba, yung banat bay. So, pinag-aaralan din natin yan. Pero binabalanse ko yan ngayon. Kasi nga, ayoko mapuno lang, puro toxic lang na issue sa utak. Tip number 3. Ito, importante ito. Relationship and friendship. Ayan. Huwag mong sarilinin. Diba? Sabi nga nila isolation is equal to depression. Pag in-isolate mo yung sarili mo, madidepress ka. Find a friend. Alam mo, itong recently nanonood ako nung yung series sa Amazon Prime, yung David, yung story ni David. Although it's not 100% yung sabi naman doon nilagay naman doon hindi 100% biblical yung TV series na yun. Although marami ka pa rin mapupulot at marami ka pa rin doon. Kasi pag may mga nakikita akong kaduda-duda, ginugugel ko talaga at tinitingnan ko kung biblical. Biblical naman siya pero mas lang niya, mas pina-expand lang. Pero isang bagay doon na talagang napakaganda ay yung relationship ni David kay Jonathan. Marami sa atin kasi pag sinabi mong si David, Goliath kagad na naiisip natin. Kung hindi naman si Goliath, si Bathsheba kagad. Kung ano yung kinabagsak ni David. Hindi po. Ang isa sa pinakamaganda doon ay yung anak ng hari na naging kaibigan niya. Ang ganda nun. Alam mo kung bakit? Yung anak ng hari doon, dapat yun na magiging king. Kasi ganun sa kanila pinapasa yung pagiging hari sa anak sa panganay mo, sa firstborn, yung corona ng pagiging hari. Ang problema nun, si Samuel, yung propeta, ang inanoint si David, hindi yung anak. Kasi nga, etong si Saul, yung hari, umalis sa salita ng Diyos. Hindi niya na sinusunod ang Diyos. Kaya tinanggal sa kanya yung anointing at inilipat kay David.
isang shepherd. At yun ang story nun, di ba? Naging tagumpay, bla bla. Pero, ang naisip kasi natin yung Goliath kagad eh. Hindi yun. Yun lang yung success niya. Pero, sa dami-dami nangyari kay David, isa sa mga nangyari sa kanya is hinabol siya, hiniwalayan siya nung asawa niya, dahil, pero sila pa rin, tumagal pa rin sila, nagkaroon pa rin sila ng anak. Pero, may part doon na parang iniwan siya, may part doon na nagtatago na siya, takot na takot siya. Alam mo kung sino tumulong sa kanya? Si Jonathan, yung kanyang best friend. At nakakagulat kasi anak ito nung dapat ito yung magiging hari. Pero dahil sa friendship nila, natulungan talaga si David. Kaya alam mo, kung meron ka mang kailangan, wag mong i-isolate yung sarili mo. Maghanap ka ng tunay na kaibigan, hindi tunay na kalandian. Ulitin ko, magkaiba yun. Ha? Baka kasi yung iba nangyayari, ba, nalulungkot sila sa jowa nila, nalulungkot sa asawa. Ang hinanap, kalandian, hindi kaibigan. Hindi, wag yun. Kasi pag opposite sex mo, hindi mo naman maikikwento lahat dyan eh. At mauuwi lang sa iba yan. Kasi may mga nagsasabi dyan, hindi, mas close ako dun sa opposite sex ko. Hindi. Wag. Dahil hindi mo naman masasabi yung totoo mo dyan, bubulahin mo lang yan para makuha mo. Kung maghanap ka talaga ng isang tao na mapapagkatiwalaan mo, masasabihan mo ng problema at makikinig sa'yo. At kung wala ka namang ganun, ikaw din maging kaibigan. Ibig sabihin, ikaw mismo, maging kaibigan ka at baka mahanap mo din yung magiging kaibigan mo. Diba, makipagkita ka sa kaibigan mo. Tawa o kaya naman, pwede rin kung hindi kaibigan mo, kapamilya mo. Diba? Minsan, ang ano dyan, yung kapatid. Kasi yung kapatid mo, may mga ganun, na-close sila sa kapatid, yun, talagang pakikinggan ka. At nasa iyo yun. Ibig sabihin, talagang magsasabi sa iyo ng totoo yun, pero at the same time, mahal ka talaga. Magsabi ka ng nararamdaman mo. Huwag kang lumayo. Diba? Pero, lumayo ka naman doon sa maling relasyon. Kasi minsan, yun din naman ang nakakapabagsak sa'yo. Kaya nga importante yung tip number 3, yung relationship and friendship. Make sure you have a healthy relationship with someone at kung yung hindi healthy relationship mo, iiwan mo. Baka kasi yan na nagdudulot din ng lungkot sa'yo at depression. Pambihira, pupunta ka sa kanya, malungkot ka. May problema ka, tapos mas toxic pa pala siya sa'yo, ano mangyayari? Di ba? Wala mangyayari. Lalo ka lang malulungkot at talaga namang madidepress. Tip number 4, ito yung purpose tips. Ano ibig sabihin nito? Kailangan may dahilan ka gumising. Kung wala kang dahilan gumising, wala kang motibasyon gumising at wala ka ng motibasyon, mawawala ka talaga ng direksyon. Gumawa ka ng mga maliliit na goals. Huwag kaagad yung sobrang laki. Nang nangyayari lang, hindi mo siya maabot at kaya ka naman nadidepress. Gumawa ka ng mga maliliit na goal. Sabi nga, one day at a time. Ito goal mo sa araw na ito. Huwag kang gigising tapos wala kang plano that day. Pag wala kang plano that day, lalo kang mag-overthink, lalo kang madidepress, malulungkot. Walang direksyon ng buhay mo. Diba? Nasubukan nyo na bang maglakad nang hindi mo alam kung saan ka pupunta? Nangyayari sa akin yan pag nasa Japan ako. Diba? Kasi minsan, sa napuntahan ko na kasi lahat, halos doon, minsan maglalakad na lang ako ng walang direksyon. Alam mo, nakakapagod yun. Maglakad na wala kang direksyon. Iba yung may direksyon ka eh. Yeah? Alam ko, ito pupunta ako ngayon. So kahit mahaba pa yung lalakarin ko, meron akong goal na papuntahan. May direksyon ako. Pero subukan mo maglakad nang wala kang direksyon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sigurado ko, malapit pa lang pagod ka na. Kasi hindi mo nga alam kung saan ka pupunta eh. Ganon din sa buhay. Paggising mo, kung wala kang goal that day,
Hindi yung monthly goal or yearly goal. Kung that day wala kang goal, mangyayari sa'yo, maraming papasok sa utak mo na kung saan maaano ka, madidiskaril ka, malulungkot ka. Iyan ang importante. Alam mo, lesson sa akin yan. Hindi lang sa inyo. Everyday, kailangan may plano ko. Hindi pa pwedeng wala akong plano. Yung gigising ako, ano gagawin ko bukas? Wala. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan meron akong plano. Pag wala akong plano, yari ako. Dahil sigurado, walang magiging direksyon. Hindi ako makakapagtrabaho na maayos, mauubos oras ko. Alam mo yung yung nakatanga ka lang? Pag nakatanga ka lang, ibig sabihin tanga ka. Hindi. Ibig ko sabihin, pag nakatanga ka, ibig sabihin nun wala kang direksyon. Wala kang goal that day. And because of that, papasok ang depression at lungkot. Kung ano-ano may isip mo, mag-overthink ka. Paano na kinabukasan ko? Paano na ba? Ang haba na ng iniisip mo, kasi nga, wala kang goal that day. Dapat meron kang goal araw-araw. Ha? As in, sabi nga nila, kahit may pera ka, kung wala kang purpose sa buhay, malungkot ka. Sigurado yan. Matik yan. Kahit may pera ka. Kasi nga, wala ka eh. O ano nga gawin mo sa pera mo? Mag-isip ka ano ba ang pwedeng gawin. Di ba? At importante yan. Kasi alam nyo ito. Sa buhay, hindi naman po hindi naman po yan para bagang lagi na lang may pera, yan ang goal mo, o di kaya meron kang basta parang routine sa buhay. Yung gigising ako, magkakape ko, magtatrabaho ko, tapos uwi ako, kikipagchismisan, tapos inom ng konti, tapos tulog. Ang mangyari sa'yo, routine ka. Alam mo yung routine, paikot-ikot. Kasi nga, wala kang goal. Pag may goal ka, diretso. Hindi ka magpapaikot-ikot dito. Kasi meron kang gustong puntahan. So, dapat meron kang goal. Halimbawa, gusto mo magnegosyo. Magnenegosyo ako. Paano ang gagawin ko ngayon? Una, bukas na araw. Pag-aaralan ko ang tungkol dito sa negosyo na ito. Diba? Yung araw na to, ito yung pag-aaralan ko. Titingnan ko kung ito ba ay papatok. Pupunta ako sa lugar na ito, titingnan ko yung example nung gusto kong gawin. Kailangan may ganun ka eh. Pag hindi yung naka-details, walang mangyayari sa'yo. Kaya tuloy, para kang paikot-ikot. Araw-araw, gusto ko yumaman. Araw-araw, gusto ko magnegosyo. Pero wala ka namang ginagawa. Wala ka namang goal doon sa araw na yun. Hindi ka, alam mo, dami ko nakakausap na ganyan eh. Yung gusto nila magnegosyo, gusto nila yumaman, para pag tinanong mo, ano ginagawa mo araw-araw? Basta gusto ko yumaman, gusto ko magnegosyo. Ganun eh. Kasi bakit? Nakikita na sa social media, yung may mga negosyo, yung mga CEO, ganun. Hindi. Dapat meron kang goal. Ano bang gusto mong gawin? Anong gusto mong negosyo? Halimbawa, ang negosyo mo ay ballpen. Halimbawa lang, may ballpen. Gusto ko magbenta ng ballpen. Bukas, hindi yung ballpen uli. Gusto ko magnegosyo ng ballpen. Kinabukasan, ballpen. Gusto ko magnegosyo ng ballpen. Puro ka na lang gusto. Di ba? Dapat, gusto ko magnegosyo ng ballpen. Bukas, titingnan ko ang lahat ng ballpen sa tindahan. Di ba? Bibiling ko lahat sila isa-isa. O di kaya, iti-testing ko sila. Pupunta ako sa National Bookstore, testingin ko lahat ng klase ng ballpen. Sa susunod naman na araw, maghahanap ako ng supplier ng ballpen. Sa susunod naman na araw, maghahanap naman ako kung sino magtatatak tong ballpen ko. May goal ka bawat araw. Maliliit lang yan As in, small goals, nagbibigay sa iyo yan ngayon ng purpose eh. Yung purpose sa puso mo. Di ba? O gusto mo magbenta ng pagkain. O mag-iisip ka ngayon ng mga pagkain. O bukas gagawa ako ng dessert.
Papatikim ko sa mga kaibigan ko. Sa susunod na araw, gagawa naman akong pulutan. Papatikim ko. Meron kang ginagawa everyday. Kasi pag ikaw tumanga at sinabi mo lang, wala, gusto ko lang ito. Gusto ko maging mayaman. Wala kang ginagawa. Wala kang purpose. Wala ka namang patay ka. Kaya dapat may purpose ka everyday. Tandaan niyo yan. And tip number 5, naku, itong pinaka-importante sa lahat. Huwag ninyo itong kakaligtaan dahil ito talaga ang magbabangon sa inyo sa kalungkutan. Alam niyo yun kung ano? Spiritual tips. Alam mo, itong importante. Kailangan mong aminin sa sarili mong hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Minsan kasi, yan ang isang bagay na nakaka-depress sa lahat. Ako, honestly, meron akong yung quote-unquote control freak. Kasi yan ang aking yan ang aking background ever since. Nasanay na ako sa leadership, nasanay na ako sa management, nasanay na ako sa mamuno sa mga grupo. So, alam mo yon, meron akong yung control. Gusto ko laging kontrolado ko. Pag hindi ko kontrolado ang bagay-bagay, nag-worry ako, napapraning ako, nai-stress ako. Pero alam mo, natutunan ko na, at salamat din naman, natutunan ko na sabihin sa Diyos na, Lord, I do not have control on my life. I do not have control on things. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko kayo. Minsan kasi, ang tingin natin kasi sa Diyos, masakit man isipin, pero totoo, ang tingin natin sa Diyos ay parang judge. Ang tingin natin sa Diyos parang yung nakatambay dyan na nakatingin sa'yo, may gagawin ka mali. Kasi yan ang tinuro sa atin ng relihiyon Pag marami kang ginawang tama, mabait ka, punta ka langit. Pagka marami kang ginawang mali, impyerno ka. Kaya ikaw tuloy, tingin mo sa Diyos, para siyang judge na the-judge ng iyong gagawin. It's more than that. Believe me, it's more than that. If you would read the scripture, yes, God is God of justice. But don't ever forget, He Himself went down para yung judgment na dapat ay para sa'yo, ay kinuha niya. That's the summary of the scripture or the Bible. Simpleng-simple lang. May kasalanan tayo. Tayo dapat ang mamatay doon sa kasalanan natin. Bumaba si Kristo, ang kanyang anak, para pagbayaran ito. Para pag binayaran niya ito, kung sino man ang tumanggap sa kanya, ay siya naman ding makakatanggap ng buhay. Ipapasa mo nga, pinasa mo nga, di ba? Yung lahat ng sakit mo, lahat ng lungkot mo, lahat ng pagkakamali mo, kinarga niya. Dinala niya doon sa krus. And because of that, He suffered and died and paid. Imaginin mo, binayaran niya lahat. Anong gagawin natin? Tanggapin lang natin yung kabayaran na ginawa niya. Kaya nga, di ba, napakaganda nung sinabi sa Biblia na, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Alam mo, everyone in this world, sabi nga nila, yan ang inaatim sa buhay. Hindi ang yumaman. Hindi. Gusto mo yumaman because you want to be comfortable and magkaroon ng peace of mind. Diba? Gusto mong sumaya, kaya ka nga gusto mo yumaman. Feeling mo kasi pag yumaman ka, sasaya ka. Feeling mo pag yumaman, magkakaroon ka ng peace. Pero hindi. Mas lalo ka na stress, mas nalalo kang na concern sa security mo, mas lalo kang lahat. Lalo mong nag-worry. Kasi nga, mali yung pananaw natin. Ito na nga mismo nagsasabi ang Panginoon. Come to me, and I will give you rest. Diba? Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Ang linaw po nun. Hindi niya sinabing mawawalan ka ng problema. Hindi yan ang punto niya. Hindi niya sinabing hindi ka na malulungkot. Pero ang sinabi niya, palit tayo. Ako na yan.
For my yoke is easy and my burden is, ako na yan, ako nang kakarga niyan. Ibigay mo sa akin. Kaya napaka-importante ng spiritual na aspekto para hindi ka malungkot. Minsan kasi nalulungkot ka dahil gusto mong kontrolin ang lahat ng bagay. Nalulungkot ka dahil nag-worry ka sa lahat ng bagay. Paano na future ko, paano na health ko, paano pamilya ko, paano anak ko, paano lahat nasa iyo na. Yung burden, yung bigat nasa iyo. Ayan na nga ang Panginoon eh. Nagsasabi na eh, come to me. Ibigay mo sa akin yan and I will give you rest. Napakaganda po. Alam mo, this is not a religion. I'm not giving you a religion. I'm not a religious person. Pero ano sinasabi doon? Ibigay mo kasi. Minsan, ng lahat ng worry mo, lahat ng, paano ba to? Baka ganito, baka ganyan. Hindi, ibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo lang, Lord, mahina ako. Hindi ko kaya. Ito, ibinibigay ko sa'yo. Diba? Anong ibig sabihin nito sa practical? Huwag ka nang huwag mo na isipin yung problema mo. Sabi nga, alam mo, tuwan-tuwa ako doon sa, nung nag-OFW ko, merong orient sa amin. Tawan-tawa ako, pero tawa ng tawa yung mga nung ino-orient kami sa pagka magpapasok ka ng OFW, sabi, ang problema ay hindi dapat pinoproblema. Hayaan mo ang problema sa problema mo. Tama nga naman eh. Totoo naman yun actually. Yung mga problema mo, hindi mo na kontrolado yun eh. Diba? Yes, there are solutions that you can do. But aside from the solutions, minsan nag-worry ka eh. Pag ginawa ko ba to, masusolusyon na niya? Okay, gawin mo. Ibig sabihin, kunwari may problema ka. Halimbawa, didepress ka kasi ang taba-taba mo. Maging healthy living ka, di ba? Mag-exercise ka, ganito. Pero wag mo na isipin, naku, patay na, magkakasakit na ako. Ay, naku, ganito na. Hindi mo na kontrolado yun eh. Hindi mo na kontrolado. Ang importante, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Tapos isuko mo na lang sa Panginoon kung yung mga bagay na hindi mo na kayang gawin. Yung mga bagay na hindi mo na kontrolado, isuko mo na. Alam mo, nung time na nakulong kami sa Malaysia bilang OFW noon, dahil sa yung producer namin may pagkasiraang ulo, tinago yung passport namin, bigla dumating yung immigration at nagka-aberya. Nakulong kami ng 5 araw noon, naalala ko. Isang bagay ang tinuro sa akin ng Panginoon doon eh. Kasi ako yung tipong detailed ako sa pagdating ho sa artist ko, detailed. Anong oras kakain, anong oras matutulog, ganito. Pagka may event kami sa ibang bansa, may itinerary ako. Kailangan sundin ng organizer. Lahat ginawa ko. Pero nakulong pa rin kami. Dahil sa kapalpakan ng organizer. Alam mo, pray ako ng pray nun. Iyak ako ng iyak nun. Sabi ko, Lord, ba't naman nangyari to? Alam mo, sabi lang ng Lord sa akin noong time na yun, may mga bagay kang hindi kontrolado. Isuko mo na lang sa akin and learn from this experience. Sabi nga respect the process. Allow the process to build your character. Pero iyak pa rin ako ng iyak nun. Pero every time umiiyak ako nun, sinusuko ko sa Lord. Sabi ko, Lord, sorry. Dapat mas chinek ko pa to. Dapat magas ganito ako. Pero binibigay ko lahat sa Lord nung time na yun. And every time kong pinagpe-pray yun, di ba? Nagkakaroon ako ng peace. Kasi nasa scripture naman yun, di ba? Do not worry. Tapos, and I will give you peace that transcends all understanding. Nangyari din sa akin yan nung nagka-COVID ako. Naalala ko nung nagka-COVID ako. 2 weeks na akong ina-asthma, inuubo. Tapos, sa sobrang pinuntahan na ako ni Mocha, nakita niya yung itsura ko, sabi niya, bye, dali na kita sa ospital. Iba na itsura mo. Sabi ko, bakit? Siyempre, I hate ko talaga ospital eh. Tapos COVID time pa, di ba? Yun yung wala pang bakuna. Siyempre, napapanood mo yung mga news noon, yung sa COVID. Tapos, yung pagpasok sa ospital, bigla na lang namamatay, bigla na lang inaatake. Praning na praning ako noon.
Nung nasa van kami, papunta na, dinala niya na ako sa sa PGH pa nun. Doon lang may open nun eh. Iyak ako ng iyak. Tapos talagang nag-pray ako. Sabi ko, Lord, if I'm going to die now, salamat sa buhay na binigay mo. If you're going to get me, it is your will. It is not my will. Let your will be done. Sinuko ko talaga eh. Kasi dami ko na iniisip. Paano pag namatay ako? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Paano yung ganito? Ang dami, alam mo yung, sigurado ko sa inyo marami rin kayong iniisip na ganun eh. Paano na pag namatay ako? Ano mangyayari sa anak ko? Pamilya ko? Ganito. Yung tinusustento ako, kaya ba ng ganito? Ibigay mo sa Diyos. Kasi hindi mo na kontrolado yan. Yung buhay mo, hindi mo kontrolado yan. Anytime, each one of us, merong hangganan. At Panginoon lang ang nakakaalam niyan. Kaya nga, isuko mo na lang sa Kanya. Sabihin mo, Lord, bahala ka na. Let your will be done. Kung ano man ang mangyari sa akin ngayon, magkasakit man ako, magkaganito man ako, kunin mo man ako, lahat ng abalahin ko, lahat ng worry ko, lahat ng nararamdaman ko, bahala ka na. Lahat na maiiwan ko sa'yo na. Alam ko hindi mo naman sila pababayaan. Kasi minsan, feeling mo mas magaling ka kay Lord eh. Yun ang problema eh. Pag yun ang nasa isip mo na mas magaling ka sa Lord, talagang magwo-worry ka. Di ba? Honestly, ganun ang nasa isip ko eh. Nung dadali na ako sa ospital, nag-worry na ako sa lahat ng iiwan ko eh. Di ba? Sa lahat ng responsibilidad ko, nag-worry na ako eh. Pero sabi ko na lang at that time, Lord, bahala ka na. Ikaw naman ang nagbigay sa akin ito mga to. Ikaw naman na naghirang sa akin na maging responsibilidad ko to mga to. So kung kukunin mo ko, alam kong aalagaan mo naman ito. Ibinigay ko. And then I prayed. And sabi ko sa inyo, after I prayed nung time na yun, talagang nakaramdam ako ng peace. Anong ibig ko sabihin, mga kababayan? Kayo po na nanonood, di ba? Maaring marami kayong dinadaan ng worry, anxiety, stress, lalo na sa panahon ngayon. Grabe ang stress ngayon sa panahon. Hindi ko alam kung bakit. Sabi nga nila, we're living in the last days eh. Kaya ganito na ang kagulo, ganito na ka-stressful, yung tindi ng kademonyohan sa paligid. Parang maya't maya may patayan dito, may suntukan dito, may saksakan dito. Parang ganun eh, di ba? So dahil doon, nag-worry ka, not only for yourself, but for your loved ones. Pero minsan, di mo na kontrolado yan. Huwag mo nang kontrolin. Gawin mo yung tamang pag-iingat. Gawin mo yung dapat na responsibilidad mo. Pero, huwag mo nga kalimutan that there is a God who is more powerful than you are. There is a God who controls everything. Even the number of your hair, alam niya. So, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano yung mga worries mo. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay sa Kanya. Pag hindi mo ibinigay sa Kanya yan at bibit-bitin mo na at bibit-bitin mo yan, mabigat yan. Kaya nga, di ba? Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Ibig sabihin nun, hindi mawawala ang problema mo, pero ipakarga mo na sa Diyos. Ibigay mo na sa Kanya. Di ba? Kung ang nasa isip mo, ako lang bahala sa buhay ko, wag. Ibigay mo sa Lord yan. Dahil darating at darating ang panahon na hindi mo na kaya. Ibigay mo na. Wag ka nang mag-worry. Alam mo, this is the first time na naikwento ko ito dahil isang nagbigay ng wake-up call din sa akin. Kaya ako sabi ko nga, at least ma-share ko din ito. Ako po, marami po akong pinagdaan ng problema sa buhay. Marami po akong kinalagpakan sa buhay. Kinabagsakan sa buhay. Kapalpakan, as in lahat. Mga problema, pareho nyo. Pero, nung isang araw, pumunta kami sa Davao. At nakilamay po kami kay yung kapatid ni Pangulong Duterte na si Bong Duterte. At naipakita sa akin yung mga huling araw, nakabinidyo nila eh, huling araw ni Sir Bong Duterte.
naluha ako nun, although hindi ko pinakita. Naluha ako nun, emotionally ako nun, kasi he was watching my videos on his dying bed. He's watching my videos at that time while, alam mo na, yung talagang hirap na siya. At paulit-ulit niya, hindi lang naman din yung video ko, pati yung video ng mga kasamahan ko. Pero yung pinakita sa aking video ay yung pinapanood niya ako. Yung naisip ko kagad nun, if I only knew that time that he will be watching my video, sana I would share, aside from no pagbanat sa gobyerno, ay a little hope. Because this world really needs hope. Marami na hong malungkot, marami nang depressed, kaliwat kanan na ang mga tinitake nila yung life nila. And if you're watching this, sana nakapagbigay sa'yo ng konting hope. Yes, maraming bagay kang pwedeng gawin. Physical, mental, tapos relationship with your friends and family, tapos yung mindset mo din. Pero ang pinaka-importante talaga yung panglima. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Hindi mo kakayanin. Kung akala mo kaya mo, darating at darating ang panahon na susuko ka dahil hindi mo talaga kaya. At dalawa lang ang patutunguhan ng taong sumuko. Yung lalo siyang nagrebelde o di kaya ay yung buhay niya ay tinapos niya na, which is yan na nangyayari ngayon. O ibinigay niya sa Diyos. Asang ka dun? Ibibigay mo ba sa Diyos? O magpipretend kang malakas ka palagi? Wag ganun. Bakit? Ikaw din ang magiging kawawa. Why? Maya't maya, you would feel stressed, worried, at the same time, magre-resulta yan ng health problems. Pero kung ibinigay mo ang buhay mo sa Lord at binigay mo yung iyong worries sa Lord, hindi mawawala yung problema. Nandyan. Pero kasama mo siya. Diba? Mas magandang kasama mo ang Diyos na lumikha sa'yo kaysa mag-isa kang dinadaanan ng problema. Kasi ganyan ang ng demonyo. Hindi mo na kaya. Diba? Accuser of the brethren nga yan. As in, puro lies ang ibibigay sa inyo. Alam mo, sa'yo, tapusin mo na buhay mo, animal ka. Oo. Para matapos na ang problema mo. Akala mo matatapos ang problema mo. Hindi. Pagtapos ng buhay mo, tuloy-tuloy ka dun sa impyerno kasama yung demonyo na yun. Pero kung gusto mo talagang matapos, bigay mo sa Lord. Ito, suggestion ko. Practically, na suggestion ko. 1, magpasalamat ka sa mga maliliit na bagay. Sabi ko nga every time na nagwo-worry ako, I would just remember ng mga blessings niya. Mga maliliit lang. Yung mga pinangarap mo lang dati. Ako, pangarap ko lang magka-aircon nun eh. Totoo, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Nagpapasalamat ako pagka nalulungkot ako, nagpapasalamat ako, Lord, buti na lang may aircon na ako ngayon. Kasi dati pangarap ko lang yan eh. Di ba? Ibig sabihin, magpasalamat ka sa mga maliliit na bagay. Kung dati, kumakain ka lang ng kanin at asin, ngayon at least kumakain ka na ng kanin at asin at toyo. Hindi, asin at saka merong mangga. Di ba? Ibig ko sabihin, marami kang pwedeng ipasalamat kaysa sa ika-worry. Ulitin ko, mas marami kang dapat ipasalamat sa Diyos kaysa sa i-worry mo sa future mo. Kasi pag natutunan mo magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit na blessings na binibigay, even the big blessings, marirealize mo, dati problema ko ito pero nasolusyonan. So, itong problema ko ngayon, masusolusyonan din to. Nagkataon lang, ngayon medyo mabigat siya. Magbasa ka ng verse ng Bible. At least, one verse. Wag mo nang pangarapin mo ng isang buong chapter. Isang verse lang. Basa ka lang. And sabi nga, di ba, meditate. Ano ibig sabihin ng meditate? Sa salitang Hebrew, yung nguyain. Di ba? Inguyain mo. Ibig sabihin talagang kahit isang verse lang, paulit-ulitin mo sa sarili mo.
Bas kahit alam mo na yan, kasi minsan ganun tayo. Hindi, memorize ko na yan. Alam ko na yan. Scripture, verse, memorize ko na yan. Hindi. Iba yung binabasa mo siya, paulit-ulit, ilalagay mo sa utak mo at saka sa puso mo hanggang magsalita ang Diyos sa'yo tungkol sa verse na yun. Di ba? Umattend ka ng church o ng fellowship o yung tinatawag doon sa CCF, yung D group. Di ba? Pwede yun. Or kung hindi mo kaya, manood ka. May mga YouTube naman dyan na mga preacher na maganda. At ito nga, isang suggestion ko si Rick Warren, di ba? Pwede rin yung sila. Marami pang iba dyan eh. Iba-iba tayo ng gusto ng klase ng pagtuturo. So panoorin natin. Huwag tayo kagad maging judgmental na, kasi iba naman dyan. Ayoko manood dyan. Bakit? May mga false prophet dyan. O kaya pangit ang doctrine yan. Ayun, ganun kagad tayo eh. Hindi, meron na tayong ganun. Remember, meron namang major at minor differences ang bawat churches eh. As long as, minor lang yung pinagkaiba nila. Ang importante, you watch, you learn from it, and isa lang naman ang basehan eh. Kung ang tinuturo, ang Panginoong Hesus ang sagot sa buhay, at Panginoong Hesus lang ang daan, truth, the way, and life, okay na yun. Ibig sabihin, panoorin mo na yun. Yung mga minor, bawal ang tato, bawal kumain ng dinuguan, bawal na ganito, it's not ang tawag dito, yung rituals or mga minor belief ang importante. Ang importante, as long as they're teaching the Lord. Diba? Kunin na natin ito. So, paano yan? Hanggang dito na lang po muna tayo mga banateros. Alam ko medyo napahaba-haba itong ating vlog ngayong araw na to. Pero sana makatulong sa inyo to. Practical tips. Okay, ulitin natin. Number 1. Importante ito, ha? Number 1. Yung katawan. Kailangan natin yung ating katawan ay healthy. Maayos na tulog, 'di ba? Maglakad, exercise. Kahit nga lakad lang eh. Kahit wag na kagad gym. Lakad lang. Uminom ng tubig, bawasan yung mga toxic, processed food, 'di ba? Kumain na maayos. Wag masyado magpakalasing, wag lasing-lasing araw-araw. Minsan okay na uminom-inom, social drinking lang, pero wag naman yung araw-araw na lasing. Pangalawa mental. Kailangan mo talaga yung mga binabasa mo, inspirational, maraming yung mga magagandang motivational na libro, motivational na YouTube videos, di ba? Mental. Kung ano yung pinasok mo, hindi nilalabas sa'yo. Kaibigan. Yan, importante yan. Relationship and kaibigan. Importante yan. Tip number 3. Pang-4, may purpose ka sa araw-araw. Kailangan may plano ka. Hindi pwedeng gigising ka na wala kang plano. Planuhin mo na ahead of time. Bago ka palang matulog, planuhin mo na yung gagawin mo bukas. Huwag kang gigising ng wala kang plano. Or else, magiging idle yung utak mo, nakatenga, nakanganga. At dahil dyan, ma-overthink ka. At tip number 5, isuko mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat ng abalahin mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng worries mo, at lahat ng lungkot mo, depression mo, ibigay mo sa Lord. Huwag kang mag-pretend na malakas. Sabi mo, Lord, malungkot ako eh. Lord, depressed ako eh. Bad trip eh. Ganito nararamdaman ko eh. Feeling ko lahat ng pasanin ng buong pamilya ko nasa akin eh. Ano mo yan? Alam mo, kaya nga maganda ang Psalms eh. Alam mo yung Psalm, yung Book of Psalms? Ang dami doon, nagre-reklamo si David. Tama yun. Ba't kaya sinulat ng Diyos yun? Ba't kaya isinama sa Biblia yun? Kasi gusto ng Lord yun na marinig sa iyo yun eh. Walang masamang magreklamo sa Lord. Mas mabuti pa nga magreklamo sa Lord kaysa sa social media. Mas maganda pang ilabas mo doon, Lord, ito kasi bad trip tong kaibigan ko to. Bad trip tong katrabaho ko kaya nalulungkot ako. Tapos itong asawa ko, pag sahod ko, hingi ka agad. Wala nang tinitira sa akin. Ubus na. Ibigay mo lahat sa Lord yun. Sabihin mo sa Kanya. Kausapin mo siya. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Isuko mo sa Kanya. Yun ang gusto niya. Tandaan po natin yan. Okay?
So hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat. Kita ho tayo ulit sa susunod na ating upload. Bye-bye.